Sa pagdinig kanina sa Bulacan Regional Trial Court ay ginit ng isang testigo si retired General Jovito Palparan sa makasong kidnapping at serious illegal detention. Para sa karagdagang detalye may live report si Sherry Ann Torres. Jiggy, sa closed-door hearing ngayong araw sa Bulacan Regional Trial Court Branch 14, mabilis na itinuro, itinitigan at kinilala ng magsasakang si Raymond Manalo si Army Retired General Jovito Palparan. Si Palparan daw opisyal na militar na personal na kumausap sa kanya noon sa gitna ng pagdampot sa kanya at kapatid niya si Reynaldo sa kabilang bahay sa San Ildefonso, Bulacan noong February 14, 2006. Sa camp section daw niya nakilala at nakakwentuhan noong 2006 sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na nagkwento raw na tinotorture din sila ng mga sundalo. Andun din daw ang isa pang magsasakang dinukot na si Manuel Merino. Si Sherlyn daw, ni-rape pa raw, sabi nito kay Raymond. November 2006 daw niya nakita sina Sherlyn at Karen na tinotorture sa isang kubo, sabi ni Raymond. Dadalhan daw kasi niya dapat ng pagkain ang dalawang babae. Ibinataya na Jiggy sa korte ang nakita niyang pagpapahirap daw sa dalawang estudyante. Pagkatapos daw noon, dinala na sina Karen at Sherlyn sa isang bodega sa kampo hanggang sa dumating ang araw na hindi na nakita pa ito. Yung Manuel Merino raw, nakita ni Raymond na sinunog ng mga umano'y sundalo ng buhay. Sabi ni Raymond, naiiyak siya sa tuwing maaalala ang mga ginawa kina Sherlyn at Karen. Ginagawa raw niya ang mag-testify dahil nagpangako sila sa isa't isa nila Sherlyn at Karen na iahayag ang mga ginawa sa kanila na militar oras na makatakas sa kustodya ng mga ito. Si Nanay Concepcion Empeño, nanay ni Karen, di napigilang humagulgol sa loob ng courtroom. Ilang beses na raw niya narinig ang kwento ng pagpapahirap sa kanya anak, pero di pa rin daw niya ito kayang tanggapin dahil ang hapdi raw talaga sa pakiramdam niya bilang ina. Ang sabi naman Jiggy ni Attorney Julian Oliva, ang private prosecutor at pangulo ng National Union of People's Lawyers o NUPL-NCR, kampanting na idiin nila ng gusto si Palparan sa kaso nitong kidnapping and serious illegal detention. Siyang daw lahat ang mga testigo nila laban kay Palparan at iharap daw nila ito sa korte sa mga susunod na pagdinig. Pero sabi ni Attorney Nerzal Malyares, ang abogado naman ni Palparan, may mga butas daw na nakikita sa testimonya ni Manalo. May mga inconsistency daw sa dates na ibinibigay sa korte ni Manalo, pati doon sa mismo laman ng mga affidavit na pinirmahan nito at isinubite sa ng prosecution sa korte. May mga ihahain daw sila motion sa korte sa mga susunod na araw. Paglabas ni Palparan na heavily guarded pa rin, okay lang ang naging sagot naman niya sa media nung kinumusta siya at kung ano yung masasabi niya sa pagdinig. At paglabas niya ng korte, diretso siya agad sa naghihintay ng puting army van habang may ilang grupo ng mga tao na sige ang sigaw at batiko sa kanya pero di nakalapit dahil nakabarikada ang mga pulis Bulacan. Jiggy? Ibig sabihin, yung masyadong naging matipid yung pahayag din ni General Palparan ng tanongin nyo na mga nagko-cover dyan. Oo, Jiggy, tsaka mabilis yung naging paglabas niya doon sa courtroom. Actually, uling-huli siyang inilabas, pero paglabas niya talagang kaliwa, kanan, likod, harap niya, talagang may mga sundalo na naka-escort sa kanya. At muli nakasuot yung Kevlar helmet at yung kanyang bulletproof vest. Kaya nung tinanong siya, ang bilis ng lakad nila, pababa ng hagdanan at okay lang siya ng okay sa atin nung kinakausap siya ng media. Jiggy? Maliban dito sa mga escort niyang sundalo, meron ba siyang mga kamag-anak na dumalo din sa hearing? Jiggy, wala tayong nakita na sumasabay sa kanya na mga nakasibilyan doon, mga tao. Maliban sa siya lang talaga yung nakita natin doon at yung mga security escort niya at yun doon nga sa labas, yung mga nakabarikada na pulis. Pero kung sasabihin na kung may sumunod sa kanya, wala tayong Jiggy na mataan na ibang mga tao doon maliban sa mga sundalo. Jiggy? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.